joke ko lang may nakalimutan tayo. Nakalimutan ng pakilala. Oo nga. Ay, wait lang. Kasi sila, gusto nyo doon lang. Ano yun? Cut. Isang magandang gabi. Magandang araw, gabi, hapon, at kung ano pang oras na natin. At kung kayo po ay welcome back sa ating Basta Podcast! Idol ko naman! Good girl tayo ngayon. Good girl is good voice. wala tayong session dito. Pansin nyo naman. Nasa labas tayo. Kasi may budget. Medyo naka-LL kami ngayon. Nanahimik Kaya yung isang linggo na naman kami nisihan. Para dito ha? Hindi ko nga nanahimik nung March. Tapos nung unang araw ng April. Ito, niloloko na naman namin. Social tayo ngayon. Pero yun nga bakit tayo patuloy. Kami nga dito ngayon sa Captain Yes, mga favorite ka. Thank you, Idol Nico, sa pag-introduce sa akin. Kala ko thank you kasi libre. Kung ganun talaga, Idol Nico. Hindi pa kaya ng bank account. Next time na lang. At syempre pa rin, ito pong cafe nito ay located sa Well, building, dito ka sa may mga. Ayan, at syempre, medyo ang plus point dito ng cafe na ito, bukas sa Madrid. Oo. Medyo at syempre, dahil ngayon nga sa mga ang pagpapasok. 25 na nga pala, pero hindi pa nagsisikip sa akin ng 2024. Actually, medyo ako sa 2024. Oo, parang ang bilis ng panahon niya. Oo, hindi naman sa kalimutan, pero syempre, alalahan dito pero ang kasakaya matagal, tapos na ang first quarter ng Isipin yung April na. April na naman. Diba? tapos unang buwan sa yung April, niloloko ko. Happy April Fools ah. Ayan, so pagpupuloy niya, kukunin ko rin. Ay, nasa ako ah. Pasok ng April 1 is April Day. Ay, hindi nyo ito mapapanood. Siyempre, hindi ka mag-shoot. Kasi siyempre, marami pa nagkaganapan. Ang importante meron. Oo, yun ang important. What's important is important. Speaking of April Fools, siyempre, dito is, yung fools, mga manloloko, or, siyempre, it's a funny day para sa lahat. Diba, dito dapat kitang-bida yung mga jokes mo. Oo. Ano bang, sige nga tignan natin, may joke pa ba? Oh my God! Ba't hindi naman kayo nagsabi agad? Yung joke ko lang may nakalimutan tayo. Nakalimutan ng pakilala. Oo nga. Ay, wait lang. Kasi sila, gusto nyo doon lang. Ano yun? Cut. Ayan! We're back! Lipat lang. Lumipat na kami ng pwesto para medyo mas ma-express na. Oo, kasi kanina medyo nagbibulong na. Hindi na halata, pero ano yun? Kung nakita nyo lang po talaga yung pwesto namin kanina, may mga pinag-gitnaan tayo customers dito sa aking canvas. At the same time, kaya nakalimutan din namin mag-introduce. Kaya naman. Literal na mas Diba? Ang dami nang nangyari. Pero So, ayan nga. Kaya syempre kasama nyo nga para sa episode na to ng ating Basta Podcast. Yung trauma na to, Idol Nico. welcome back. Idol Reminders natin ang iba rin Radyo Bolero. At syempre, ang baby girl ngayon. Baby girl ngayon. Ang ibang bukit. Idol Mickey Mouse. Wow, ang demure. Oo, ako ka-demure na. Welcome back kay Idol Nico talaga. Pero nasa loob pa talaga ako ng bahay. Bakit ni Kuya? Oo. O diba sa first quarter pa lang, ito na ang dami nangyari.
maka-social media, sa celebrity world, even sa politics. Ang init ng ulo ng mga tao. Sa totoo, kaya mga idol, summer kasi yan. Pero sana nga, huwag natin idaan din yung ating init ng ulo sa init ng panahon. At syempre, speaking of April Fools, pag biro lang, biro lang. Oo, totoo. Huwag mong sineseryoso yung biro lang talaga. Oo. Pero tingnan din naman kasi natin yung ginagawa nating mga biro. Oo, syempre, be sensitive enough pa rin talaga. Oo, kaya nga may nakita nga ako actually post na parang kung gagawa ka man ng prank, huwag sana sa mga tulad ng pagbubuntis. Sa mga Riders. Oo. Mga may business. Wag mo yung mga business. Ganun. Oh, diba? O kaya sa mga taong nagmamahal talaga, ang biro lang talaga ang mahal kita. Ay, ewan ko. Bakit naman kasi Ayoko na. Mas may kape ko. Ayun. Oo. So yun yung mga idol natin. So speaking of April Fools, so dito din yung mga araw na talagang lahat ng prank nagsisilagan. So kayo ba, naging part kayo ng mga ganun dito? Naging Parang prankster. part. Oo, naging prankster ba kayo? Or kayo ba yung na-prank? Ako feeling ko mas madalas ako sa ano. Mas madalas ako sa ako yung pre-na-prank kasi utu-uto talaga ako. Promise, sobrang utu-uto ako. Ngayon alam niyo na po. Lahat ng sasabihin nila, pinapaniwalaan ko. Isa siya, green, Gambit. hindi may ganun eh, yung parang may term sa ganun. Ano, leprechaun? Idiomatics. Hindi, parang green dragon. Hindi. Wow, dragon. You're the dragon, pero grabe naman po yung dragon ka, utu-uto ka na. Hindi ba pag nagiging uto-uto ka sa isip din nung minsan doon, nawawala ka sa ulo. Oo. So, eventually green-minded. Hindi naman po tayo umaabot sa ang aga nung green mind. Parang ang aga nyo sa mga ano natin, pero medyo. Actually, huwag na natin ipagkaila na lahat talaga tayo may level of green mindedness. Hindi na kinay ng utak niya pati buka. Umapaw ba? Oo, nga din. Kayo, naging prankster na rin ba kayo? Or kayo yung mga napra-prank? Ako naman. Hindi naman exact. Ako kung considered prank yun yung kwan, pag may plano ka mag-surprise ng tao, happy moments lang naman. Hindi siya prank. Surprise yun. Surprise. Ang prank kasi is may literal na panloloko. May halong tawag ito, slapstick. Oo, may joke. May joke siya o di naman kaya ay may target kayo na kumbaga papaniwalain sa binuon yung kwento. Inisip ko kung meron pero parang mostly puro surprise lahat. Kasi paano naman, di ba syempre white light naman yung tipong itatago mo na yung surprise mo, no? Na hindi, wala kami sa ganito at tapos biglang kwan. Magugulat na lang sila na, ay, dito pala sila, no? Parang surprise. Happy birthday. Yun lang naman siguro ang akin. Ako, kanina ko pa iniisip actually kung naging part na ba ako ng prank. Pero parang kay Idol Deo, more on surprises. Saka nakakaloka mga idol. Alam mo yung kapag ako yung susurpresahin naman, gets ko na agad kasi surprise. Kasi syempre, out of the blue yung yung may mga actions signs nila. Oo, parang, bakit ako ibitay nito? Alam ko nung wala siyang pera. Yung gano'n. O kaya, makapatag ka minsan sa kalendaryo, oy, malapit yung birthday ko. Kaya nga katulad nung sa akin minsan, yung gusto sana ako i-surprise sa mga kaibigan ko. Kaso, nakauwi na ako ng bahay. Kaya ako bilang isang dutiful, diligent. Wow! Dutiful! Hindi kasi ako pag nakauwi na, literal na yung talagang wisyo ko, nakauwi na rin talaga. So, kapag ako nakauwi na, tapos gusto mong mag-aya ng labas, mahihirapan ka palabas mo. Kumbaga, yung aura mo ay bahay na. Oo, lalong-lalo at kasama ko sila papa nga sa So, syempre kapag nakauwi ka na, tapos sabi mo, palabas ulit ako, bakit? Yung syempre gano'n. So, may question agad. Oo, so syempre, nung parang, hindi na kasi kailangan ko syempre kaya may ganito. Hanggang sa, hindi talaga pwede kasi nakauwi na ako. Kasana namin. Ganun yung mga friends ko noon. Kaya ayun. So kailangan ko sabihin sa papa ko na, may surprise yung friends ko sa akin. Kailangan ko mag-acting-acting na, Susulat ako. Ay, birthday ko. Ganun. Kaya ayun. At saka yun nga again, kapag ako pag yung mga sorpresa na iba, nakadirect, nandun, parang isa ako dun sa part. Meron yung natatandaan ko, parang surprise proposal ata yun.
Diyan, Parang doon umaambon, tapos dyan sa may Malcolm Square, tapos nag-pinactice namin ng saya. Plinasmab na plasmab. Plinasmab talaga namin silang ganyan. Tapos ang nakakaloka, during the day, naulan. Sabutin lang hindi kalakasan, kaya, sige go, bilis! Sayaw na! Ginagyan! Go! Sayaw! Will you never be yes na te? Go! Parang kayo yung nagpunta na kailangan yung mag-yes. Effort namin to. Kailangan mong mag-yes. Gano'n. Tapos dahil nga sa malamig na ulan, hindi nagkape na. Ang kape na lang din namin yung bayad. Uy, pero may naalala ako dun sa mga surprises. Since sinabi ko kutu-kutu ako, naalala ko naman nung 18th birthday ko na hindi ako aware na uuwi pala yung nanay ko. Oo, nagulat na lang ako na parang sinabi nila sa akin. Gabi kasi yun na parang, syempre nagpupuyat. Doon pa kasi ako natutulog dati sa kwarto ng lola ko. Hindi ko naman alam na dumating na pala yung mama ko. Pero ang gulo na, parang narinig ko maingay sa labas. Tapos sabi nila na, huwag ka lalabas, may magnanakaw. Tapos samahan mo na lang yung ano mo, yung pamangkin ko dito. Sabi Parang pariwalag. Kasi mista para hindi maingay. Hala, ako naman si Kabado na nagte-text na ako dun sa mga friends ko na, hala, yung may magnanakaw. Kung may nangyari sa amin, ganun-ganun. May ganun-ganun na ako nun. Eh, yung mga friends ko, aware pala sila na darating si mama. Uto-uto talaga ako, sobrang uto ko. Tapos parang isang araw na palang nandun si mama, hindi pa ako aware. Oo, ganun ako kauto-uto na kahit nagpaparamdam na sila na siya sabi, pero may darating, gumagano sila. Sino ko ma? Gaganon ako. Kaya, ewan ko ba, siguro, ewan ko, bakit ako uto-uto? Siguro pwede, yung minsan kasi yung kapag madali ka mauto, madali ka kasing magtiwala sa mga tao. Kasi meron kayong certain na attachment ba? Parang gano'n na hindi. Kwan lang siguro to. At saka yun nga, again, mapapaniwala ka kasi yung mga tao nagsasabi nung bagay na yun, nung Pinagkakatiwala. Oo, mga tao pinagkakatiwala. Kaya, in a way, ikaw din naman. Unless mo talagang malakas yung Amoy mo. Oo, yung pakiramdam mo. May something eh. Hindi ako makampante, yung pag-gut feeling man. Isa ko talaga kasi since nung day na yun, hindi nga ako natulog sa kwarto ko. Todo check naman ako sa loob ng kwarto ko. Baka may nawala. Ganun pa rin naman yung ayos na dagdagan pa nga. Kaya feeling ko ano lang. So parang ano tayo, no? Hindi masyadong nagpa-prank, pero napaprank. Napapunta na tayo dun sa Kaway-kaway sa mga yun. uto-uto. Ano? Buwan yung Isang buong buwan tayong magiging uto-uto. Pero once sa pag-uto. Hindi yun uto-uto, tanga-tanga yun. Nagiging full talaga. Ibang foolish na yun. Foolishness na yun. Pero yun yung yan. May pagkain tayo. Tayo ng pagkain. A few moments later. Ito ba yun? A few moments later. Masarap naman na ito. May Yung ano yan eh, yung float. A few inches later. sarap naman nun. Masarap yung apple nung ice cream nila. Oo. Meanwhile, Ayan, and we're back again. Yung minutes later ulit yun, insert SpongeBob na. Ayan, so ito na nga dumating yung order na. Bulgogi. Tapos yung Bulgogi. Go, go, go. Ayun. Saan yung pinag-usapan natin kanina? Yung sa mga surprise. Oo, sa mga surprise. Kasi mga pang-uto. Ganun. So madalas kasi talaga yun nga again, ang mga ganung bagay, magagaling sa mga taong pinagkakatiwalaan. Kaya in the first place, mapapaniwala ka. Oo, mga ganung bagay. Pero again, kung yung mga pinagkakatiwalaan, saka yung parang pinagkakatiwalaan mo, so given na itatrust mo kung ano yung sinasabi niya. Ayan, kaya kapag ikaw ay madaling mauto, hindi mo kasalanan. Ay, ito. Kasalanan nyo. Bakit kung sa ako'y nuto? Nag-drama. Kayo mag-adjust. Oo. Pero dapat syempre medyo kwan ka na. Level up naman na yun. Level up May naman awareness na. Medyo naman na. naamoy ko naman na ng kaunti. Pero nandun pa rin. Kasi nga again, it came from the people you trust. Kaya nga don't trust too much. Which is kind of Kaya nga ginawang Oh, grabe niya. Ang agad talaga ng ano. Ang agad. Bakit parang tapos, hindi actually ang ating, ano bang months yung mga October at yung mga February. Balik Tapos na. ibang ano na yun, ibang mga trust. Ay, iba ba? Pero yun nga, again, kaya tayo minsan nagpapaniwala kasi sa mga taong trusted natin. Pero, iba din naman kasing mga pranks is sa mga individual na hindi nila kakilala ginagawa. Ayun yung mga ano, yung ginagamit nila as content naman yun. Prank na talaga. Yun yung talaga matatawag mong prank in a way. Kasi, again,
sa mga individual na wala silang relasyon, mga ganun bagay. Oo, masaya mag-prank na matutuwa ka naman na nagulat siya or something ganun. Pero minsan, tignan din natin kung nasa proper headspace yung mga taong pinaprank mo. Kasi hindi naman araw-araw okay silang maloko. Ganun. Hindi araw-araw na parang prankable sila na ina-accept lang nila yung mga prankable. Term of the day. Prankable. Mga ano. Pero yun nga, yung parang minsan kasi pag napapasobra na, na oo, masaya ka, pero sila ba masaya mo sa ginagawa? Kaya nga mostly of the pranks na napapanood natin, di ba yung iba, kahit scripted, meron yung mga hindi mo halatang scripted. Mga ganun. Or mostly, scripted man siya, at least kahit papano, mutual feeling ba na okay yung nag-prank, okay rin sa nag-prank. Saka yung iba kasi na prank is very physical. Parang sa Japan. Di ba may shows sila na talagang, alam mo yung parang, meron yung yun ating pinakamalala siguro sa akin, yung papasok ka para mag-CR, dun sa isang, anong tawag ito, yung sa labas, basta yung portable CR. Tapos biglang tataas yung kwan na, Parang sa gitna ng dagat. Parang sa akin yun ang pinaka hindi ko i-accept na prank sa akin. Kasi parang privacy mo na yun. Kaya ka nga nasa comfort room. Kasi nga para magpa-comfort. Oo, you're going to comfort yourself. Diba? Tapos biglang may gaganon. Parang yun na yung mga bawal. At saka huwag sanang ipagpatuloy. Kasi again, yung nakasalalay kasi doon, yung dignidad. Yun nga, tatawa ka, pero siya ba natutuwa dun sa ginagawa? Parang you should not be laughing at the person. You should be laughing with The person. Diba? Gets nyo ba yun? Sa Tagalog. Yun. Basta yun at yun. At saka kwan buti sana kung nag-prank ka, kung hindi man siya natuwa, bayaran mo. Oo, din. Parang wag naman sa compensate. It should be compensated in a way na. Kasi hindi naman promote parang gumawa ng disturbance sa isang tao na abala mo, di ba? Lalong-lalo na pag ganyan, pag hindi scripted, di ba? O yung at least man lang sana kung lalo na ngayon, lahat ng mga Pilipino ay content creators. Kung sakali mo ipopost mo, sana blurred yung mga people, yung mga ganun. And Kung walang consent, di ba? Dapat di ko consent talaga yun. Kasi ang pangit naman na dignidad na yung nakasalalay doon, tapos hindi pa siya aware na ipopost mo. Kaya dapat nagpapaalam ka pa rin naman. Alam mo lang tayo mga Pilipino, madali tayong matuwa. So syempre may mga tao talaga na go happy sila dyan. Makakaipon ka ng views dyan. Pero at the end of the day, sana ay okay sa mga taong idol ko naman. Ayun. Yun Yun nga yung isang bagay doon di ba na tayong Pilipino madali matuwa. Madali rin tayo mapupun. Yun din. Totoo. Alam mo yung, at saka parang yung, alam mo yung, kaya parang magka-reality check sana na parang kapag ginawa ba sa'yo yung gagawin mo, matutuwa ka. Saka sana wag naman yung mga sobra. Lalo-lalo na talaga yung nakakapanakit ka na ng feelings ng isang tao. True. Parang iba na rin yun. Actually, hindi na nga prank yun parang panloloko na yun. Kasi minsan it hits personal pa yun pag ganun, di ba? Lalong-lalo na kapag natamaan mo yung trauma ng tao, hindi mo naman ganun kakilala. True. Na-PTS. Diba? Meron yung mga social, ano ba tawag dun? Sa mga daan. Social experiment. Social experiment. Si Bading Sabaw. Oo. Nasasagawa ko today. Pero yung mga social experiment na hindi man lang nila i-blurred. Kunwari dadaanan sila ng gano'n, tapos mukha silang kawawa. Gano'n na. Hindi naman everyday parang helpful ang lahat ng tao. Hindi naman everyday parang okay sa kanila na magbigay. Malay mo, walang-wala talaga sila. Or hindi talaga sila, lalo yung mga hugs, gano'n na sabihin na parang nila nagpasan lang, gano'n. Oo, free hugs. Oo, pero minsan kasi mga idol, hindi natin masasabing okay din na nag-physical touch sila sa isang tao. Diba? Diyan napapasok yung you cannot please everybody. At saka, again, dahil nga sa lahat tayo ay mga content creators, parang ito yung panahon talaga na kailangan, yung parang concept, papasok pa, yun yung isa sa mga, parang isa sa mga issues na talagang kailangang aware ng mga tao, na kailangang bago ka mag-post or bago ka gumawa ng isang content, may consent. Oo. Kung sakali bago man mag-content, may consent. Oo. At saka kung sakali na parang na-videohan mo yun, na hindi siya aware na binibidyohan siya, bago mo i-post, dapat sinabihan mo sana. At saka hiningi mo again yung consent niya na ipopost mo yung video na yun. Ay, at saka kasama yan sa sa social media. At hindi lang, dati kasi media ethics na, ngayon social media ethics na.
na kapag meron kang isang bagay na ipopost na bukod sa consent, kailangan mo rin magbigay ng credits din. Oo. Dun sa kasama or dun sa pinagtingaan mo ng kung saan pa. Parang itong pinuntahan natin. Maraming salamat po. Thank you po. Again, Canvas Cafe. Not Yeah. Cafe sponsored. Canvas pala po. Oo. Hindi po siya sponsor, pero dahil sa gutom lang po talaga Yes. kami. Oo. Prank po namin na hindi po kayo magbabayad. Narinig bigla nila. Na-blacklist bigla yung mga idol DJ sa IFM. Ano lang yun. Oo. Pero again, yun nga, napag-usapan naman na rin, or nabanggit na rin naman yung panluloko nga. Kasi again, iba naman ang prank sa panluloko. Panluloko. Kasi yung panluloko, Planado yan eh. at saka parang may kasamang emosyon. Diba? Parang, Trauma, something ganun. You hit something deep inside. Kayo ba, nakapanloko na ba kayo ng mga tao? Ng mga tao! No, hindi pa. Kasi ako yung Cheating naloko. sa exam. Sa exam, may Sa cheating, quiz. may cheating arrangement po kami nung high school. Kumpanya po ang tawag sa amin nung high school. Shout out sa mga high school friends ko dyan na nag-guidance na yun. Cheating mom. Oo. May folder na umiikot, eraser na umiikot. Diyos ko. Pero syempre, hindi kami proud doon. Students, huwag niyong gagawin yun. Alam mo yung may pakpak yung ano, eraser, mga ganun. Oo, pero yung ganun-ganun lang, mga minor-minor. Oo, parang, kumbaga... Part of growing part, up oo, yan. part of growing up, parang ikaw pagiging bata mo yun, kaya mo nagawa siya. At saka, part of learning curve na alam nyong mali na siya. Oo, ayan. Ayan. Next order tayo. Sa true, mga ganung bagay. Tapos pwede mo itong i-fast forward. Bagay sa nabang. Kaya choice. Eventually. And we're back again. And we're back. Part of growing old. And Ayun nga, so pinag-usapan na natin kanina is yung panloloko na. So, may emotional quotient. Emotional quotient. Nag-divide. Hindi, parang may emotional aspect na tayong pinag-uusapan. So, parang ang gusto ko na malaman naman din is kung naging parte ba kayo ng panloloko or ano ba yung mga panloloko Panloloko ka na ba? ginawa niyo sa buhay niyo? yung kay Mickey nga, di ba, ano, mostly nung kabataan. Kasi parang doon naman talaga lahat eh, di ba? Because we start to learn, we are learning kasi. Parang na tipong habang tumatanda tayo, di ba, may mga curiosity tayo sa buhay. Siguro pagdating naman kad sa akin, siguro yung rebellious diba? Yun siguro yung mga maraming part doon na ano. Ito Hindi yung naman yung ano, hindi naman yung hardcore na panloloko, pero ito yung tipong pag gusto mo lang pumunta kahit saan, hindi ka magpapaalam. or Sa mga papaalam magulang, mo, may project kayo sa English. Tapos yung English, yung project na yung worth 300 pesos. 300. Oo, na 500 pa nga minsan. Dumadami. Oo. Pagdating naman sa perang ganyan, wala namang kaso, pero yung sa mga tawag dito, sa oras siguro dahil nga syempre minor, hindi ka naman pwedeng lumabas ka hanggang alas 7. Meron talaga yung mga times na umaabot kami ng alas 9. Yun yung pinakamatagal na alas 9 kasi nga nasa computer shop kami. Bait nyo. Parang Computer shop lang kasi yun. Kaya nga ako hindi naman ganun kabigat nga, pero kahit papano, computer shop lang yun. Although laro-laro man ng, hindi man online game, at least kasama mo mga klase. saka nasa isang lugar tayo, hindi yung parang sa iba na talagang Club, no? So, club. clubbing, ganyan, na kailangan nila ng fake ID. Na masasabi mo pa minsan na mas madali talagang mag-sorry kaysa magpaalam. Totoo. Kaya At least nakapag-enjoy ka na. sa true, ganyan nga yung keme ko noon. Keme talaga. Hindi parang tipong, ano tawag nito, yung palusot mo is, ay hindi, gagawin mo pala muna siya. Tapos kapag nahuli ka na, saka mo na lang sasabihin. Yung ganyan talaga, ang naalala ko yung sa college friends. Laglag na. Ano, tawag nito, yung nagdinadyawan kami pero isang taon ba? 1 year late na I'm nilang sorry. nalaman. Nakagraduate siya. Nakagraduate na ako at lahat-lahat. Doon lang nila nalaman na nakapagdinadyawan na. Oo, at saka pa naman, maganda din naman sa Dylan Brown. Oo. At in fairness naman na-enjoy ko. And sorry po sa mga parents ko kung nalaman niyo 1 year. Kaya nga actually parang isa sa mga parenting realization. Oo. Ganun na parang maging stricto tayo. Parang po ako, maging stricto ako sa mga bagay na yun yung parang isa sa mga pag-strictoan ko na tipong
Okay lang naman na may mga Magsabi puntahan kayo. kayo. Basta magsabi sana. Yung point na magsabi ka kasi syempre bilang isang magulang nga naman, Mag-aalala. kapamilya, talagang mag-aalala. Para rin aware din yung, para aware ka din na kung saan, sino yung kasama, saan pumunta, saan mo hanapin. Yun din yung parang dapat kilala ng mga magulang, yung mga Kasama. kaibigan. Yun yung sasabihin ko kasi kahit pa paano naman, at least, yung, alam ko naman, ilan din naman sa atin gano'n, di ba tinatanong kung ano yung number ng, kung bigay mo garot ta number di kadwam, ta tatno kwan, i-text me no kasi mga gano'n ngayon. Di ba na tipong kailangan, alam din nung nanay, kung talaga, nanay o parents, eventually, kung nagsasabi ka ba ng totoo, hindi. Mga gano'n. Masaya siya na tumatakas-takas, masaya yung thrill ng life mo. oo. Pero yun yung part doon ng prank yung tipong kasabot mo yung binabigyan mo ng number. Uy, huwag mo munang sabihin na, alam mo naman, kasama lang tayo dito, wala mo na naglagan. Gusto ko lang din naman na makasama kayo tapos Mga ganon. Ganon. Yun lang naman yung mga prank. Ikaw ba, Idol Maybe? Ako yung kwan, kumaga sa panluloko, natry ko nang mag-cheat sa quiz. Pero never sa exam. Kasi para sa akin, pag exam dapat talaga pinaghahandaan. Yan. Tapos, siguro sa pagdating sa relasyon, mga kwan, sa mga chat-chat lang. Ayun kung ba yan, yung mga... Parang mga light related, yung parang tipong hindi naman kayo, parang kayo pero hindi kayo, mga ganun. Situation Pero, for flirting, Ngayon, ganon. flirting stage lang kami, tapos parang sabihin kong may kachat, parang hindi ikaw lang yung kachat ko, pero marami naman pala sila. Yung pag nag-good night na siya, alas 8 pa lang good night na. Oo, Yung na parang- alas 9, ay alas 8 hanggang alas 3, may kachat kang iba't iba. parang Oo, ganon. or kumbaga, matutulog ka na ba? Sabi tapos, oo, matutulog na ako ng alas 8, pero alas 12 ka pala natulog kasi nanood ka pa ng 3 episodes. Binge watch ka Sige ba? lang, Oo. eh. Mga ganun bagay, pero parang kwan kasi yun, parang either ayaw mo malistorbo. Kasi may mga ganung tao talaga, no? Parang may time na gusto mong mag-chat kayo, may time na siya naman yung gusto mag-chat ka, pero ikaw, pagod ka during that day, mga ganung bagay. Kaya nga kailangan pa rin talaga tanungin kung nasa proper headspace ba ang isang tao. Lalo pag nagra-rants ka rin. So, syempre, Totoo. tanong ka rin ng proper Although may headspace. mga times kasi din ako na outburst talaga. Bagay na, porket, alam mo yung parang biglang pupunta dun sa part na yun yung usapan. Wala, na kailangan mo nang i-release kasi napunta na dun yung usapan. Ganon. So, pero, pag pinakamabigat siguro is yung part na, yung, in a way, parang paloloko na rin talaga yung ginawa ko. Gusto ko talaga yung, Oh my God! pa naman, okay naman kami chatting, nag-meet kami for a date. Pero after nun, ginost ko siya. Tapos after a few years, dumating yung point na ganun din yung nangyayari sa akin. Kumbaga kumalik din sa... karma. Oo, yun yung karma na parang yung ginawa ko dun sa isang naka-chat ko before. Yun din yung ginawa sa akin. Kumbaga at least kahit pa paano naman, meron yung yung learning Oo. material. At saka again, nangyari to, college days ko na yun. So, alam mo yun. Naive. At saka kasi nung high school ako, kan ako nun eh. Batang, alam mo yun, parang batang geng-geng ka na. Yung hamudan pala. Parang high schoolan talaga yung peg nyo. Tapos pagdating ko ng college, parang doon na yung medyo may realization ka na in life na Ako kukuha ulit. go. 12 seconds later. Ayun, so parang ko na-realize na ang hirap, parang siguro sa pagdating sa breakups, pinakamahirap yung mag-ghosting. Kasi hindi mo alam kung bakit Ang nangyari, ba't ka niya iniwan? At bilang mga, alam mo yun, parang yung tao ka eh. So, kailangan mong malaman. May communication kayo. Oo. So, ayun, parang ako din kasi, ayoko din kasi na pagdating sa pag-uusap, ayoko na mga confrontation na so, parang, Mahabang usapan. So, iniwasan mo yung mga ganun talaga. oo, parang pero wala eh, kung gusto mo talaga na parang yun nga, doon ko na-realize kung ano yung ginagawa mo sa mga tao, babalik. Idol ko naman. In a way, dapat, kailangan you need to really step up. So that if ever, if it happens again, at least you know that you're paying the price. Ganon. Parang takot ako doon. Kasi ang lakas ko mag-oh my God sa ghosting kanina. Pero bilang isang babaeng hindi ready mag-commit parati, parang
andyan na eh, parang may kausap ka, ganyan, happy-happy pa. Tapos mamaya-maya, pag naumay ka na, parang hindi mo na kailangan mag-explain. Parang nagsa-silent quit ka, gano'n, na oo ka, sige, okay lang. Tapos mga susunod na araw, hindi ka na nagre-reply. Siguro may content kasi parang level din. Kasi yung part na nung nang-ghost na kami, parang medyo in a way, medyo may investments. May attachments May attachment na siya, investment. Business. Ito ang business yung feelings. May attachment, parang may level of attachment na siya sa akin. Ako siguro sa kanya meron pa, pero hindi ganun kasing lalim nung katulad sa kanya. At saka parang yun nga, again, yung time na very experimental ako pagdating sa dating. So, ayun. Tapos, nung ako naman yun, nag-ghost, syempre parang, oh my gosh. Ito pala yun. Ito pala yun. Bigla ka na pa sorry sa kanya kahit hindi niya narinig. Parang sorry na lang talaga sa kanya. Oh my God. At least ngayon naririnig na niya. Yeah. Kung sino ka Kasi man, naka-record. na mga nag-ghost namin, idol din dito. Oo, kaya dito nyo rin malalaman na mga idol DJs na hindi man noloko. Oo, hindi ako nalala ko ghost. Oo, ghost. Ang aga ng November 1 namin. Diba? Yung ba? Usapan Iba naman ghosting. yung- Hindi masyado. Ako kasi yung tipong buwan pagdating naman sa mga ganyang relationship, ako yung nababasted, literal na ano, yung nalo-lowest point. Sa isang buwan, kalalaki mong tao pero ba't dalang, sabi nga nila sa akin, kalalaki mong tao parang pero ba't dalang-dala ka pag may breakup, pag nababasted ka. Kasi nga, di ba, we love with passion. We have compassion when we love. As ako naman personally, na tipong kailangan alam mo naman na nandyan na siya, di ba? Ba't di mo pa ipakita yung lahat or kahit pa paano maipakita mo kung paano mo nga ba kamahal yung isang tao? Saka wala naman sa sex ng tao kung ang paano ang pagmamahal sa pagiging lalaki, babae, tomboy, bakla, gano'n. Lahat tayo may karapatang magmahal. Maging compassion sa So, pag kaya alam yung pagsisitayin mo yung tao dun sa sitayin mo dun sa way ng pagmamahal niya, hindi dahil sa babae Hindi kasi siya lalaki. yung gender roles. Oo. Although, may gender roles sa'yo. Pero again, pag dun sa Pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal, gano'n. sa nagbabago ang gender roles per sa panahon. Oo. Depende sa panahon. Tsaka hindi naman porket yung lalaki ang mas invested sa love ninyo, parang siya yung weak. Hindi naman. Siya yung parang mas strong pa. Kasi siya yung nag-step out. Ganun yung laro ko sa pag meron dumating mga ganun. Kaya ayun. Kaya minsan pag nababasted at parang iniisip ko tuloy parang sayang yung mga naging efforts ko. Pero sige, okay lang. Baka mga ganun, no? Kasi again, attached ka na. Yan nga yun. Kumbaga, nag-invest ka ng oras, ng panahon dun sa tao na yun. Kaya talagang manghihinayang ka dun sa mga ginawa. Pero kung darating ka rin, pag yun yung mararamdaman kapag bago pa yung breakup eh. Pero kapag after a few years or pag medyo naka-move on ka na, marirealize mo na may learning kang nakuha Yung tipong mga learning experience na dapat pala hindi ka ganun kabara-bara ka. Dapat hinay-hinay lang. Tipong dapat ang date nyo, garden sana muna, hindi sa Paris Wheel. Parang ganun ba? May kilala akong gano'n. Actually, Di ba? Nakakaloka yun. Grabe yun. Kinabukasan, tatanong na siya, gano'n. Pero hindi ko nakita yung person na yun talaga. Pero nakwento talaga. Oo, actually ito sana, kung yun nga rin, buti hindi siya ginawang hindi siya ginawang yearly ng SM. Di ba? Oo. Kung kulang na lang yung nag-promote na ng Sky Ranch. Hindi naman. Ayaw naman dun sa person na yun. What? Ayaw naman dun sa taong yun. Ako naman kasi yun Valentine's Day. Ay, kilala mo din. Oo, kilala ko. Alam mo anong kwento? Kasi nanghinayang nga rin siya, nag-story yung girl. Hindi pa daw siya kasama. Mag-jowa diba? sila, ha? Yung guy, as in, bigay na bigay, tapos si girl, kumbaga, ganun lang yung mga reaction. Literal nag-low-key, gano'n. Oo, kaya, Hindi low-key yun eh. Hindi na nga low-key yun. Hindi nga daw low-key yun eh. Para siyang basta gamit. Dinideny. at saka kuwan na, ang mga idol DJs nyo, ghosters, pero pagdating sa laban ng pag-ibig, kami yung talo. Oo. Sa true. Ay, Kasi, niloko. Ay,
Wala pa naman. Yung na-ghost lang, yung mga ganung bagay. O parte na rin naman, di ba? Na naloko lang din kahit paano. Pero yung sa'yo, for character, ay, hams naman kabisado for character development. Ako talaga. Pero yung sa kanya kasi, Hindi na yung character yung development. Grabe yun. Pero, pagkatao ng person. na-change ko ang pagkatao niya. Nakita niya kung sino ba talaga siya. Ano ba talaga siya. Ano ang puso niya. Oo. Pero, sige, okay lang. At least naging part ng life mo. Sana happy na siya ngayon. Oo. Mga ganung bagay. Yun naman siguro yung parang, in a way na masasabi kung hindi ka man, na nakasakit ka man ng damdamin o parang naisip mo man naman magloko. Darating ka sa point na yon. Pero masasabi kong mabuti ng tao kasi at the end of the day, parang i-wish mo na sana mahil ng iba yung sakit na naiwan mo sa kanya. Oo. Pero Na yun nga, libre namang magmahal, pero sana pag nagmamahal tayo, sana maging totoo ka. Kung ayaw mo sa isang tao, sabihin mo na lang ng diretsyo. Kaysa naman yung inuunti-unti mo siyang mas sinisira, parang gano'n. Di ba libre magmahal pero dapat isipin din natin na may worth din yung pagmamahal. Kaya nga mahal di ba? Because it's worth it. Hindi yan mura. Gano'n. Diba? true. Sige, Raja. Tayo na kami sa net. Maraming salamat po, Canvas. Campaign Canvas. CNC, ayan. Itatag din namin sila. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Ang next natin na usapin is yung naloko natin. Na-segue na sa ganun. In a way. True. Pangatlo. Malalaman niyo yan sa aming pagbabalik. PBB. Para amin ito siguro yung podcast ang daming breaks. Sa nanay ko po na nakakita ng video, opo, puro noodles. Pero yung noodles na may gulay. The cards and cards ang diet natin ngayong oras na ito. Yeah. Later that same evening. Ayan mga idol, kumbaga napag-usapan natin yung kapag kami yung mga nanloloko, pero hindi pala. So kami yung mga talagang madalas nanloloko. Volleyball. Okay, volleyball. Babalik ulit tayo dun sa sinasabi ni Mickey na kami ay uto. Uto. Shout out sa inyo. Or siguro parang din talaga, pag ikaw yung tipong nag-aalala, parang mas maaalala mo yung kapag ikaw yung dehado. Ikaw yung biktima. Kesa yung ikaw yung ng biktima. Kasi Mas gugustuhin mo siyang kalimutan na lang kasi nakakos ka ng pain sa ibang tao. saka lalo na kung yun nga, again, naging part siya ng development mo, gano'n. Sige lang. Ayan. And yun nga, sana sa ganun talaga, yung mga mandaloko talaga, most especially pag feelings na yung pinag-uusapan, emotions na, sana, Makidlatan oo. Go violent. Pag naman, pero sana maging aware din kayo na sana hindi siya mangyari sa inyo. Or yung parang the way na sinaktan niyo yung tao is hindi may ibalik sa inyo kasi iba yung kwan eh. Iba yung Oo, sakit eh. it lingers. Totoo yung parang as in yung parang nung nag-ghost niya ako na parang kasi yung parang nanghinayang ko dun sa oras na na-spend. Yung talagang yun yung sabi ko, mapaparelapse ka eh. Relapse. Lahat ng kwan, lahat ng bagay aalalahanin mo kasi lalo na nag-start na kayo magkausap so ang dami nyo sanang plano na hindi na natuloy mga ganung bagay. Totoo. Kaya, yun nga, kung ayaw mo na, sabihin mo na lang ng diretso sa isang tao kesa yung parang siya pa yung mapapa-question at the end kung saan siya nagkamali. True. Kasi pag ganun, ikaw yung selfish. Idol ko naman. Kaso yun kasi yung problema minsan, di ba kasi hindi nga natin masabi directly na ayaw natin. So, bakit hindi nyo muna i-done sa usapan kung kung nag-work pa ba itong ganito, di ba? Idaan nyo sa sulat kung hindi nyo kayang harapin yung tao. Basta na malaman niya. Tapos, alam mo yun parang, kasi di ba bakit? So, in a way, isang bagsakan, i-explain mo na gano'n. Kung ayaw niya pumayag, siya na yun. Sa kanya na yun. Kasi, again, parang yun nga, parang basketball or volleyball, kumbaga, naipasa mo na yung bola eh. Parang gano'n. So, wala na sa yung problema. Pero mas maganda talaga na i-confront mo na lang. Oo, takot, yun, takot sa confrontation. Pero, mas kailangan siya kesa hahayaan mo yung taong mag-isip. True. At saka malay mo, pag yung confrontation naman na, tama ba, personal? May may given na para siyang closure? Parang ganun. Yun yung actually para sa ating mga tao. Kaya kung binuksan mo sa isang bagay, siyempre, kailangan mo isara. So, kailangan natin ng parang
innately sa atin na maghanap ng closure. Pero may yun nga, parang ang dami may mga nagsasabi na rin na parang yung pang-ghost niya sa'yo is a closure enough. Para sana magsilbi na siyang closure enough. Kaya yun ng ibang tao, pero yung iba rin naman hindi. Oo, so wag natin nilalahat. Oo, kasi meron tayong sariling feelings na siguro sa'yo madaling mag-move on. True. Pero sa ibang tao, hindi. Kaya nga, Yun yung wag magiging natin, part na one-sided yun. oo, kaya wag natin dinidiktahan ng isang tao kung kailan nila gusto mag-heal. Kasi meron silang sariling pacing kung kailan nila gusto mag-heal. True. So yun, speaking of healing and everything, paano ba kayo naloko? Tres, wag na. Papanood ko ng mga magulang ko. Pero shout out na lang sa'yo. Kung nasaan ka man, sana masaya ka. Sana kahit pa paano nakahelp ako sa kung sino at ano ka ngayon. Happy ako kung saan ka man. Pero sana naalala mo rin kung paano rin. Sana hindi mo rin siya ipasa sa ibang tao. Tama na yung isang tao ka lang nagloko, pero wag mo na ipasa sa ibang tao. It's all parang ikaw to may pinakamas... Hindi pala. Ito. Nakagitdaan talaga ako. Ano yung tanong? Wala. Sa'yo may pinakamabigat na movie experience. Pero mabigat din pala yung sa'yo. Pero again, alam! Chismoso na ko ba? Parang lahat ang kwento namin kasi. Oo, tsaka yung kay Miggy kasi mga idol, parang paano ba natin ito sabihin ng hindi sinasabi? Yun nga, parang nagamit talaga siya for dun sa pagkatao para makilala niya kung sino siya. Ginawa siyang PBB house. Kilalanin ng... Ginawa ako recreational house. Tama po ba? Hindi. Okay na ako, naka-move on na tayo. Kasi years ago naman na siya. Siguro, Yun lang, I wish happiness na lang sa kanya talaga. Siguro parang in a way nakakakuan din na at least parang he's doing good naman. Nakita ko naman before everything else na naging okay naman siya. At least kahit pa paano naging part ako noon. Naging masaya kami together. Pero yun lang, hindi lang masaya yung end ng experience. Pero at least nakasama ako doon sa learning experience natin. True. Ang hirap kasi pag-usapan nung sa inyo, syempre kailangan natin ng consent. Oo, baka kasi magkaroon. Kasi iba kilala siya eh. Kilala siya eh. Pero showbiz tayo. Pero yung sa'yo, okay lang naman na murahin na. What? Joke lang. Okay na yung buhay na. Pero iba kasi yung yun nga, again, yung ginawang panloloko kay Deo. Seryosong siya kay ate girl. Tapos biglang siya, ate girl. tsaka yung sa kanya kasi harap-harapan. Hindi ka gano'n siya pinag-iispisan sa harap namin. Ano ba ito? As in, harap-harapan niya sa niloloko, sinasabi niya, niloloko ka lang yan kasi ganito lang yan, alam mo ba na keme-keme, ganyan. Tapos, hindi. Parang, pinagdasal ko kasi. Pero hindi kasi kompleto yung sabi ko noon. Wala ka na tama na. Iba yung na-email mo nung sa pinagdasal mo. Pero ang tutusin, talagang pinagdasal ko naman. Pero yung kasi, yung unang, parang ang akin naman, yung naging una ko kasi, parang dapat yun na yung last. Pero sabi ko, pinagdasal ko siya na sana nga ito na talaga yung last, if ever. Pero last pala, for the part na ma-experience ko man lang na sa during that year. yung pan ba, parang ano ba, kung ano bang magiging reaction ko kapag ginawa ulit sa akin yung ginawa dun sa una. Parang ganun, kung magpapadala ba ako sa emosyon or yun nga na tipong yung tipong just move it out or move on na lang. At pakawalan naman kailangan pakawalan. So yun, kahit pa paano, dun sa part ng character development na yun, yes, somehow. Masasabi ko kasi, masasabi kong nag-grow ako dun sa part na yun. Kasi dun sa una kasi, literal na ayaw kong pakawalan. Kaya para kang si Idol. Parang gano'n, no? Na tipong ginagawa din ng paraan. Yung una, diba? Kaya nga, di ba, na-hospital pa nga ako. Di ba, alam niyo na yung siguro yung kwento na yun. Na gano'n nga na, gano'n pangyayari hanggang sa yun. Di ba? Kasi nga, sa bagay, una kasi. True. Kung sa amin dito, si Idol Day, pinaka all out talaga, literal na all out. Manghihilang pa yan ng pera para mag-date. Pero hindi naman ko, magbabayad naman siya. Pero yung tayo talaga dun sa part kasi na okay sana na gumagawa ng paraan. Parang kung makikita mo okay din yung karelasyon. Pero nung nalaman nyo na yung lahat, tapos ito ayaw pang bitawan yung tao. Kasi nga pinagdasal daw niya. Yun yung mahirap kasi doon. Hindi ako gets ko yung part na sa pinagdasal. Kasi syempre
nung nagdasal ka, tapos may binigay yung Panginoon. It's a prank. Oo, na para palang kailangan mo palang pagdaanan yun for character development. Pero again, yun nga, tao tayo eh. Hindi tayo natututo hanggat sa hindi tayo nasasaktan. Oo. Bagay. At saka tawag nito, yung pinagdasal na siya yung gusto mag-edit. Lahat naman siguro tayong mga pumapasok sa relationship. Diba? Yun yung gusto natin talaga na, bakit ba tayo nakikipag-date? Nakikipaglaro ba tayo? Di ba hindi naman? Nakikipag-date tayo. Kasi nga, nakikita natin siya na someone na sa future natin. Pero again, yun nga, parang may mga punto talaga tayo sa buhay na kailangan natin pagdaanan para tayo matuto. Oo. Yan. Para sa stepping stone mo, para sa life na kung ano na yung mangyayari sa'yo sa future. Pero alam mo na yung gagawin mo once na nangyari ulit sa'yo. Kaya kung sakali, ba manghihingi ng message, kung nasan ka man, I hope you're doing good na pero hindi ako makaka-reply. At saka isa pa, may nakilala mong bago pero binalik ko lang din para hindi maulit yung nangyari sa atin. At saka yun nga, para siguro kaya rin hindi pa rin binibigyan ng Panginoon. Yes. Kasi nga, may kailangan ka pang ayusin sa buhay mo. Kasi again, parang may mga tao kasi pinagtatagpo na perfect na sila para sa isa't isa. So malay mo, kailangan ganun din bago ipakilala sa yung Panginoon kung sino man yung para sa iyo. Para ready ka na sa lahat. Hindi yung From parang, podcast, naging pet talk. hindi yung parang lahat is, tawag nito parang lahat is, first time mo lahat. Yes. Kailangan talaga may natututunan ka para... May experience ka para dito prepared ka na. Kasi lahat naman tayo nakakagawa ng mistake. Pero syempre, yung ganitong klaseng mistake is hindi siya nila-normalize. Yung cheating, kasi kahit kailan walang valid reason sa pag-cheat sa isang tao. Kasalanan, parang at the end of the day, it's a skill, sin. Choice, ganun. Choice mo talaga na mag-cheat. Kasi choice mo rin naman na magmahal eh. Diba? It was never an accident pag nagloko ka. Kaya yun nga, tulad ng sabi natin kanina, sabihin mo na lang. Kasi naman yung parang gagawin pa siyang option, siya yung nauna. Or yun nga, kapag nag-cheat ka, dapat maging honest ka. Para yung balik man na sa'yo ng karma, masama man, pero at least kahit paano hindi siya yung ganun kalala o ganun kasakit pag bumalik yung karma sa'yo. May karma ka pa rin, pero hindi masakit. Ganun. Idol ko naman. Ako kasi hindi ako naniniwala dun sa ikaw yung mahal ko pero nakapaghanap ako ng iba. Hindi nga ako naniniwala sa ganun. Kung mahal mo talaga, hindi ka makahanap ng iba, diba? Kung mahal mo talaga, hindi ka maghahanap ng second option. Siya at siya lang, kahit sabihin mo ko na hindi mo siya mahal araw-araw pero siya yung pinipili mo araw-araw. Kasi yun nga, parang relationship, love, it is a choice. So, nasa sayo talaga yan kung paano mo rin aalagaan, nasa sayo rin yan kung paano mo tatapusin yung bagay. So, kumbaga ikaw din yung magdidikta kung paano nyo patatakbuhin yung relasyon nyo. Tapos kung may sumuko man sa inyo, pag-usapan nyo. Tapos kung hindi talaga maibalik, at hindi nyo talaga mababalik yung dating, alam mo yun, yung parang sa bawat text na ikinikilig ka, darating yung point na kasi hindi na siya first time eh. Nakakaumay na minsan, gano'n. True, pero again, that's part of the relationship. Pipiliin mo pa rin siyang reply yan. Pipiliin mo pa rin mag-isip ng topic na pwede nyo pag-usapan, mga ganun bagay. Kasi, again, relationship, love is a choice, mga idol. Masasabi nyo na hindi na tayo tulad ng dati, pero hindi naman ibig sabihin na dapat mag-stay kayo sa parang dati kayo. Dapat yung growth, yung dalawa, dapat sabay kayo eh. At the same time, kung may mga hindi man kayo, or may mga doubts man, or may lapses, dapat pinag-uusapan. Hindi tipo pag-uusapan nyo man, o pag-uusapan man, pero hindi po maghanap ka ng ibang kausap. Diba, dapat kayo lang dalawa na nasa loob ng relasyon. Diba? Kaya nga sinasabi nila, you can choose your kids kung sino yung magiging anak mo, pero you can choose kung sino yung gusto mong makasama habang buhay. Diba? Kasi yun nga, kung hindi mo pipiliin ng maayos yung makakasama mo habang buhay ka din magsasuffer. Habang buhay din yung sakit and yung pain na mararamdaman mo during yung lifetime na magkasama kayo. So again, yung parang lahat ng mga action may consequence. So, sakali man, yung kung ano man yung pinili mo ngayon at expect mo na may epekto yan sa magiging ikaw in the future. Or yung kayo mismo na magkasama. Idol ko naman. Ano merong epekto tawag nito parang yung kay Isaac nito na sabi niya ganun, in every action there is an equal and opposite reaction. Lahat ng gagawin mo mayroon siyang reaction, it's either good or bad.
naman yan, parang, kasi ang mundo naman, bilog lang naman yan, ikot at ikot lang naman yan sa good or bad karma. True. Kaya, syempre, tayo naman ang gusto natin, good karma. Sino naman may gusto ng bad karma, di ba? So, di ba? Masokista ka ba? Kaya kapag ikaw yung kapag nagloko kayo mga idol, sigurado, parang yun naman yun, parang Take responsibility. Take responsibility. Para kung ano man yung karma na or kaakibat na reaction nung ginawa yung panloloko na yun, hindi ganun kabigat yung Kasi actually, pag accountable ka, tsaka responsible ka sa nagawa mong pagkakamali, doon mo ma-realize na mali yung nagawa mo. So, anong gagawin mo? You repent. You show changes, no? Ipapakita mo kung ano nga ba dapat yung kailangan mong gawin. Yun, doon napapasok na itatama mo yung pagkakamali. Idol ko Kasi naman. kung nag-cheat ka, oo, masaya yan sa una. Pero okay lang ba sa'yo na parang araw-araw mong iniisip na nakasakit ka ng isang tao? At saka, doon ako nabibilip sa mga cheaters. Grabe. Alam mo yung effort kaya ng panloloko? Diba? Diba? Paano kayo nakakagawa ng tatlong account? Oo, tapos din mo kayo bibili ng isa pang cellphone para Hindi ko gets yung konsensya nila na nagsasabi sila Meron ng ba? I love you sa isang tao, tapos magsasabi pa sila ng isa pang I love you dun sa isang tao. Kasi mayakapin ng isang tao, kasi mayakap ka din ng isang tao. Like, ha? sana nga daw kasi dalawa yung puso niya. Ano kayo, octopus? Dami yung puso ha? Tatlo ata, no? Ang octopus, oo yata. Three. Basta ang alam ko, 8 ang galamay niya. Kasi hindi tatlo, parang Oo. Ay, sorry talaga dun sa tatlong paa ng manok ha. Ayan. Sorry naman. Pero yun nga kasi meron yung iba naman kasing cheater na magrarason, hindi kasi ginawa naman sa akin yung dati. Iba yung kasi problema. Iba kasi yung sa ngayon eh. At at the same time, kung ikaw man galing ka sa isang traumatic relationship, dapat alam mo na yung mararamdaman ng partner mo kapag gagawin mo sa kanya, ginawa sa kanya. Kumbaga, wag mong Huwag mo na ipasa yung trauma ng isang, Oo. yung trauma mo sa ibang tao. sa totoo din. At saka syempre, ano yung gusto mong sabihin? May gusto kong sabihin dapat kanini. Ito yung pinag-uusapan kasi natin. Cheater. Trauma, cheater. Wala na sa utak ko. Baka mamaya bumalik sa akin. But then anyway, yun yung pinag-uusapan natin ngayon ay, alam mo yun, being a fool sa pagmamahal, pag-hindi, mga ganyang bagay. Excuse me. Mostly papasok talaga ang cheating kasi nga, di ba, nanloko. You're about to make a fool out of a person. Pero, so, again, pag tayo po yung naloko, wag nating ipapasa. Wag nating, although talagang parang, pero hindi ko rin mag-gets yung gano'n. Alam mo yun, parang, ito yung ginawa sa akin ng tao to, kaya ganito yung gagawin ko sa mundo. Parang gano'n. Ikaw, nasaktan ka, kung miserable yung buhay mo, huwag mo na ipasa sa iba yung pagiging miserable ng buhay mo. Kasi siya peaceful siya bago ka dumating. Bago ka dumating sa buhay niya, okay siya, nakakain siya ng maayos, na pwede niya makilala yung totoong magmamahal sana sa kanya. Pero dumating ka sa eksena, ikaw pa yung nag-cause ng trauma sa kanya. Kasi dumating siya sa buhay ko eh. Kaya siya naman gusto niya lang akong tulungan. Yun na gusto nga kasing tulungan out of concern. Pero yung choice na manloko ka, nasa sayo yun. Hindi niya choice na maloko sa'yo. Parang sana ngayon darating na eleksyon, lahat ng mga kumakandidato, Next month na yun. lahat yan, ang gusto sa'yo is sila yung iboto mo. So most likely, magaganda lahat. Para nasa sayo na, para hanapin, ano ba yung mga parang, magkuhan ka rin eh, parang may criteria ka rin dapat, mga ganyan. Kailangan mong isipin, ba't napaka-perfecto nito? Oo, to santo, ganun. parang napapagamitin. Parang lahat naman ng kumakandidato, hindi nila sasabihin yung flaws nila. Oo. Lahat yan sasabihin nila, Malinis. magaling ako, kaya kong ganito, ganyan. Pero ikaw din bilang boboto, you need to fact check. Tignan mo kung tama ba, okay ba yung mga sinasabi nila, okay ba yung pinapakita nila, o hanggang dyan lang yan, hanggang salita lang. Kasi in a way naman, ako parang ano bang grade ako na medyo namulat sa larangan ng politika. Panahon ni Gloria. Actually. So grade 2000s. 5, ganon, mga grade 5 or 6 ganyan. Tapos kung ikukumpara ko yung panahon noon sa panahon ngayon regarding politics, in a way naman masasabi kong mas maganda yung kumbaga, parang mas matalino, yun na lang, mas matalino yung mga tao ngayon. Pero again, hindi lahat. Oo. Hindi lahat yun. So, sana sa darating po na eleksyon, yung parang, alam mo yun, wag lang sana tayo nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Kasi again, at
nasa, isang, alam mo yun, isang pindot lang natin, marami ka nang malalaman. Very, very open na yung mga Wi-Fi spots, mga ganyang bagay. Mag-search ka lang, malalaman mo na yung mga plataforma nung kumakandidato yun. So, malabo nang maloko ka pa niya. Siguro ka na lang, maloloko ka na lang kung babase ka kasi dun sa post, yun na lang yung maloloko sa'yo. Kasi kung gagawin niya ba yung ginawa mo, yung sinabi niyang plataforma niya. Oo. Tsaka ano lang naman yung konting flashback na parang, uy, nagawa niya ba yung gantong plataforma niya? Hindi yung harap-harapan na niloloko ka na nga, gustong-gusto mo pa. Harap-harapan na nga yan, na parang ilang taon na, pero ikaw okay pa. Diba? Ano yun? Kasi ito isipin natin, lalong-lalo sa mga kabataang boboto. Yung next generation natin ang magsasuffer sa kung ano yung nangyayari sa present time natin. Kaya nga, habang maaga pa, tulungan naman natin ng mga future people, lalo-lalo din sa Pilipinas, na maging mas better yung mundo natin. Alam mo bakit ba yung iba tuwang-tuwa, bakit niloloko ito pagdating sa ganyang sa politika? Kasi nga, pag inamin nilang nagkamali sila ng binoto, parang yung sisi kasi ng ibang tao, parang sa kanila. Pero wala namang kaso yun, talaga masisisi ka. Kasi nga, ikaw lang nang bumoto, pero at least kahit pa paano, you're wiser now. Ang kinaganda nun, bukod sa nag-take ka na accountability na nagkamali ka, at the same time, matutulungan mo rin yung ibang tao na maghanap talaga ng mas maayos na magiging leader ng ating bansa. Diba? At saka kung talaga, parang sa larangan din talaga ng politika, parang medyo gamit ang panluloko. Oo, actually. Alam mo yung... Kaya nga nito lang nung April 1, no? Diba wala na siguro masyadong nagpa-prank kasi nga buong bansa na nagpa-prank. Ito na mismo yung prank natin. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Sana matigil na. Pero totoo naman na parang in a way, sa larangan talaga ng politika madalas nagkakaroon ng lokohan at ang madalas at parating natatalo ay yung mga tao, hindi yung mga taong nakaupo. Kaya ayun, parang sana maging takeaway din na isa sa mga maging takeaway natin na hindi lang naman sa larangan ng pag-ibig tayo dapat nagpapakatotoo. Na sana lahat ng bagay. Huwag natin hahayaan na yung panloloko is naging parte ng buhay. Diba? Oo din. Kung naman madali namang magpakatotoo. Yung kumbaga... Yung way lang kasi, di ba? Mahirap man. Yung mundo, actually, ang gumagawa ng paraan para maging mahirap magpakatotoo. Ayun pa, sa election, sa politika, walang makakapag-educate sa atin yan. Na sarili natin yan. Kaya you have to educate yourself kung ano ba yung gusto mong future mo. Para sa'yo. Naupo na ba sila? Okay na ba? Hindi doon natatapos sa pagkapanalo nila eh. Pero... beginning lang yun. Umpisa lang yun ng kanilang gagawin. Pero parang manliligaw. Diba? Tipong pag manliligaw siya, hindi lang matatao sa panliligaw pag naging kayo na. Meron kasi nag-stop manligaw pag kayo na. Pero hindi eh. Dapat kahit kayo na manligaw ka. Parang gano'n eh. Parang gano'n kasi sa politika natin. Diba? At saka hindi na tayo lalayo sa pagdating naman sa pagiging totoo. Ang pinaka-importante kasi bukod sa pagiging totoo natin sa lahat ng bagay, pinaka-importante sa pagiging totoo natin yung sa sarili natin. Kasi yun yung tayo naman talaga wala naman tutulong sa atin kundi tayo lang muna, di ba? Kasi we have ourselves eh. So eventually, kung hindi ka totoo sa sarili mo, paano mo matutulungan sarili mo? True. At dahil nabanggit mo na yung pagpapakatotoo ng sarili, aaminin ko na po ngayong araw na to. Parang wala yung usapan ka na. Actually, last episode ko na po ito. Sorry, it's a prank. Hindi, eme lang yun. Pero again, yun nga, parang siguro for me, yun na yung isang, kahit yun lang, yung tumatak sana sa episode natin ngayon na hanapin yung katotohanan sa mga sa mundong ibabaw, lalong-lalo na nga dito sa Pilipinas at eleksyon na susunod na buwan. Kaya, alam mo yung, sabihin na natin na may mga balitang hindi natin masasabing totoo. Pero kumbaga, it's just a part of the truth. Hindi siya yung whole truth. Pero, sana magkaroon din tayo ng sense na
hanapin kung ano ba yung buo nung kabuuan ng katotohanan na yun. Maging open mind tayo. Oo. Ang dami na kasing sources ngayon. Sobrang daming source ngayon. Huwag ka na nag-stick sa isa lang. True. Ang dami mong pwedeng makita na kung nasaan ba talaga yung totoo. At saka syempre, yun nga, fact check. Hindi pwedeng, yung nabasa mo, yun na ipapaniwalaan mo. Titignan mo din kung ano ba yung other side nung binabasa mo. Totoo. At saka, yun nga, parang, again, ang isipin po natin sa mga pagluluklok na ng mga taong ito is para sa kinabukasan. At saka para sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Kasi syempre, again, hindi lang naman 6 years is not enough or even 3 years is not enough para matapos ang problema ng isang bansa. Kasi at the end of the day, hindi lang sila ang kailangan gumawa ng aksyon, kundi pati tayo mga mamamayan din. We really need to do our jobs, to follow the rules and alam mo yun, yung parang tumawid sa tamang tawiran, mga ganung bagay ba? Kahit simple mga bagay lang yung mga yun, pero malaking tulong na yun para maayos yung mga problema. Gusto niyang pagbabago, magsimula sa ating mga sarili, sa sarili. Idol ko naman. Actually, hindi naman kasi sa mga politicians na nakaupo at mag-uumpisa. Sa atin, tayo mga boboto, sa atin mag-uumpisa kung paano ba natin babaguhin at paano tayo magiging mas better yung mundo natin at yung lalong-lalo tong bansa natin. Kaya naman please mga idol, habang maaga pa, ilang weeks na lang din naman, election na. Yung ilang weeks na yun, bago ka bumoto, sana nakapag-research ka ng maayos, nakapagbasa ka ng maayos, at hindi sa nakita mong sumayaw-sayaw lang, pogi lang, actor, na sikat sa TikTok, gano'n. Sakto-sakto, Lenten season, di ba? Magbuhat sa pagninilay-nilay mo about sa iyong sariling spiritualidad at sa iyong changes na rin siguro, di ba? Kasi nga, ang pagbabago ay nasisimula sa sarili. Kailangan mo na rin magnilay-nilay din kung sino nga ba talaga yung karapat dapat dun sa upuan na pinag-aagawan. Saka ano ba, again, isipin nyo rin kung ano ba yung trabaho nung position na yun. Kasi may mga, yung parang nabasa ko lang kanina sa Facebook na iboboto niya daw yung tao na yun kasi tumutulong siya sa kapwa or sa nabasa ko yun. So parang, ang pagiging isang senador naman, ang trabaho niyon hindi lang yung pagtulong. Ang talagang main role ng isang senador is ang tawag ito, gumawa ng batas na makakatulong sa mga mamamayan. So again, sino ba dapat yung nandoon, di ba? Dapat ba isang aktor, isa bang pulis ang dapat na senador natin? Well, kung sino man. Oo, kapag di man sila aware sa lawmaking, ituturo din naman sa kanila yan. Pero again, ilang buwan or ilang taon yung aabutin nun para makuha sila. Matuto silang gumawa ng ganong batas. So, yung tagal ng pag-aaral nila para gumawa ng batas, kung yung taong may alam naman na talaga sana, or kung mag-aalam mo yung tipong hindi naman sa experience lang, kasi syempre may mga politiko din naman matagal na pero wala naman masyadong ginagawa. So yun yung mga dapat timbangin natin na parang from the platforms, ano ba yung posisyon tinatakbuhan niya, ano ba yung past niya bilang politiko, bilang tao, gano'n. Mas may nabasa pa ako, dati naman na siya mayaman, hindi na siya magkukurap. Hindi nga sa pera kasi natatapos. Hindi sa korupsyon ng pera natatapos ang Senado or ang politika mga idol or dito sa Pilipinas mga idol. Hindi naman doon umiikot lang. Yung mga batas mismo at yung kung paano natin i-handle. Itong Pilipinas, paano nila i-handle, paano nila titignan yung mga mali. Hindi yung and okay na, gagawin pa nilang mali. Kasi ngayon parang ganun yung nangyayari eh. Yung mga maayos naman, dun nila hinahanapan. Pero yung mga deeper problem mismo ng ating bansa, hindi na nakikita. Kasi nga, nakikita lang nila yung ibabaw. Diba? Hindi na nila nakikita yung ilalim. Tip of the iceberg, sabi nga nila. Tapos yun yan, parang yung kampanya noon na, tawag dito, kakampi ko ang mga mahihirap. Ba't ngayon, parang hanggang ngayon may mahihirap pa rin. Dapat wala naman na kung talaga namang umuunlad ang isang bansa. Kasi nga kakampi niya, kaya kailangan may mga mahihirap pa. Sorry, joke lang. Pero again, yun nga, sana, sa araw-araw natin pamumuhay, huwag tayo nagpapadala sa panloloko. Matatamis na salita. I mean, obvious na panloloko. True. Parang maging aware din tayo kung paano tayo niloloko. Mga ganun bagay. So, let's be, matalino ba sa mga ganitong bagay? Para naman, we can do ourselves. We can do ourselves. Alam mo, para
alam din natin kung paano solusyonan yung mga problema kinakaharap natin. Kasi hindi naman, kumbaga, ang tawag ito, walang one pill solution. Walang ganun mga idols. Kumbaga, sa isang problema, may specific na paraan para ma-solve yun, mga ganun. At So, hindi siya madali. Hindi siya agad. sasabihin ko rin ba, ng tipong kwan hindi rin siya ganun na easy lang Kailangan mo paghirapan din talaga. Diba? Actually, hindi mo ma-enjoy yung buhay kapag walang hindi mo pinaghihirapan isang bagay. Parang siyang kwan parang you enjoy the journey, not the destination, sabi ko. Yung journey na pag pinaghihirapan mo isang bagay, o yun na kahit pa paano, doon ka mas may matututunan hindi doon sa mismong pupuntahan nung So, kasi sabi nila, people make mistake, di ba? Nagkakamali. Pero gusto mo bang mabuhay sa mundo na puro na lang mistake? Pagkakamali. O, diba? yung tipong patong-patong. Para mahayaan mo na lang siya. Kasi hindi matatakpan ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Kasi lahat naman may solusyon. Pero bakit hindi pa natin bigyan ng solusyon habang maaga pa? Kahit yun na yung butas habang maliit pa. Yes, mga ganun bagay. O, diba? Dami na pag-usapan. Paduloko lang. Sorry. Pero yun nga, parang at the end of the day, parang sana parang gusto ko ulitin yung sinabi ko kanina, sana matuto tayo na mula sa mga panluloko at saka isipin din natin na hindi lang sa relasyon or sa larangan ng pag-ibig, kundi parang holistic ba, kumbaga. Kasi again, naluloko naman tayo ng mga, alam mo yung iba't ibang in different ways ka naluloko. So, parang kumbaga, ang atake mo na lang din is maging holistic na pangkabuuhan sana yung paningin mo sa buhay. Sana every time din na may nangyayaring mali sa'yo, isipin mo rin kung paano siya gagawin tama. Yun din kasi siguro maraming nalilito sa atin, ginagawang tama yung pagkakamali kasi itama ang pagkakamali. Actually, itama mo siya para kahit pa paano, hindi man siya ganun ka-perfecto. At least kahit pa paano, you take accountability. Aminado ka, nagkamali ka. You are being human. Hindi naman yung tipong kwan Hindi, kasi tao lang tayo nagkakamali, tapos ulit. Hindi ganun. Tao tayo nagkakamali. So may kwan din tayo, may pagkakataon din tayo magbago. At tama yung pagkakamali natin. Para doon sa may natutunan tayo sa pagkakamali natin, yung ibang tao din may matututunan din sa atin, mula sa atin, sa ating sariling pagkakamali. Diba mas nagiging wais kasi yung ibang tao, lalo na kapag natuto sila sa yung pagkakamali. At least nakaambag ka pa sa ibang tao. Kaya naman, sana yung ako lang, para for this episode, sana ang kahit na paano ang haba-haba ng mga ang dami natin Ang daming branches kasi ang pagluloko ng fools, yung fooling, di ba? Parang ang dami niya ng sangay-sangay. True. Kasi nga again, parte talaga ng buhay. Kaya pero sana ang ma-take away sana ng mga idol listeners and viewers natin ay yung tipong darating or kumbaga yung napag-usapan natin regarding sa election na sana is maging literally maging vote wisely na tayo. Talagang ang Pilipino talaga isa sa mga matatalinong tao sa mundo. Oo, di ba? Naniniwala ko sa part na yun. Wais actually. Wais sa mga practical. Kaya sana ay sa darating na eleksyon is maiboto po natin at mailuklok sa pwesto yung mga dapat na nasa pwesto. Or kung sakali man na kung hindi man tayo election period ngayon, magagamit din natin yung mga matututunan natin ng mga nakaraan sa panlolokong ganyan. Or kung ikaw man naloko, yun nga, na tipong bilang parte ng iyong sariling growth or yung tipong mas maging aware ka. Parang kadagdag awareness. Gano'n. Para hindi na maulit. Tsaka, tama na, nakailang nakailang election na tayo. Nakita na naman siguro natin kung ano nangyari sa bansa natin. Kaya sana naman this time, kasi parang pang ilang presidente na ba, ilang administrasyon na ba ang meron dito sa Pilipinas. Bakit until now, parang mas lalo tayong nahihirapan. Mas lalong walang nangyayari. Kasi nga again, parang sa pagbabago ng panahon, mga bagong problema. So dapat, mga bagong, alam mo yun, parang bagong solusyon. So most likely, bagong mga politiko sana yung may nasa pwesto. Pero again, nasa inyo po yun mga idol. Hindi naman po kami nandito para pilitin kayo, pero sana mga idol is maging wise tayo. Kumbaga makapagtaniman lang kami ng tipong gintong araw. Kumbaga sa mga puso at isipan ko ng mga bawat manonood nito na isipin ko natin
kung sino yung mga dapat na iboto ngayong darating na election. Kasi wag na dapat tayo nagpapahuli. Tsaka last na sa akin na ayun nga, parang wala naman kami kinakampanya dito. Ang gusto lang namin parang ibahagi sa inyo na hayaan na natin yung mga nangyari sa nakaraan. Hayaan din naman natin yung mga pagbabago din sa panahon ngayon. Kasi ang hirap na nag-i-stay na lang tayo sa ganung nangyayari lang sa atin. Mas maganda habang maaga pa, nagkakaroon na ng solusyon kesa ang magsasuffer is yung mga magiging anak natin, yung mga mas mapapakinabangan kung ano yung nangyayari sa present time. Ayan, so yun, may masasabi ka pa ba? Yun lang naman, yes. yung mga bagay lang naman na, election man o hindi, lagi nating tatandaan na ang pagbabago ay sa ating mga sarili. Kung gusto mo talaga magbago, choice mo yan di ba? Kung hindi, hindi. Pero sana, wala sana madamay at wala, kung sakali man darating na maningil man ang magkaroon man ng sinilan dahil nga hindi ka nagbago, huwag ka man dadamay, huwag ka man loloko. Kasi everything naman starts with us. Hindi sa ibang tao. Nasa sayo yan kung paano ka mag-i-start sa panibagong life and chapter ng life. Everything happens for a reason at the same time. Dugtog natin doon sa sinabi ni Idol Maitri, everything starts with us. Na the reason is us. Kaya again, ayun, April Fools. Oo, April Fools. Sa prank pala ito. Hindi ko siya podcast, pep talk. Nagka-pep talk kami. Yun nga, parang sana ay, yun nga, parang sa amin, siguro para sa episode natin na yung medyo na-amaze na ako na parang mula sa mga personal experiences natin sa panluloko or mga ganun bagay. Yung mga fun-fun lang. Bigla napunta sa election, relasyon to sa election. Pero, which is in a way, ganun ang buhay Para again, parang ang panluloko at pagpapakatotoo is a general point in life. So, nasa paligid lang yan. So, ayun, parang sana piliin po natin kung ano yung dapat natin, yung mga tamang dapat natin gawin. At itigil na ang panluloko kasi again, lahat ng bagay sa mundo ay nasa choice mo. Habol ko Hindi siya lang. aksidente. Happens for reason. Habol ko lang kasi mamaya sabihin nila, ano nga ba talaga yung tamang gawin? Simple lang. Diba kung wala kang nasasaktan, yun tamang gawin. Kung may masasaktan man, ikaw siguro sa sarili mo kasi may mga desisyon kang hindi mo dapat ginagawa pero nagawa mo. Pero it's a part of you growing up or it's a part of your growth naman. So it's okay na may masasaktan man siguro yung sarili mo kasi nga you're growing, you're evolving. Pero yung mananakit ka ng ibang tao para dun sa growth mo, hindi rin naman. Yun yung mali. Yun yung mali doon sa sinasabi natin. Kung may tanong man kayo na ano nga ba yung tamang gawin. Yun yung mali. Huwag ka manakit nila. Idol ko naman. Ayan mga idol. At syempre, kasi na mga episode ang ating natapos. Oo. At nabusog tayo. So episode ang naubos. Actually, ubusin ko pati pagkatapos. Ako din ubusin ko pa siya pagkatapos. Sayang din. Kaya naman maraming salamat muli sa Caffeine Canvas sa pagpapatuloy sa amin sa inyong establishment. Again, they are located here at Olympia Building dito sa may Olympian Lane Building. So 4th floor. So pagpasok nyo po sa building, hanapin nyo po yung elevator. 4th floor at yun na po. Yung tapat lang po. Masarap dito, promise. Dito, pinagtataguan dito. Wala na, alam na nila hindi natago to. Next, maghahanap ako ng ibang pagtataguan. Pero ano to, well recommended. Pero sana suki ka pa rin. Kasi may ibang ganun ba? At syempre, again nga, ang topic na pinag-usapan natin is all about, being a fool. So, yun. And being fool. Being fool. At sana, makaiwas na tayo sa mga ganyang bagay. Kung hindi man tayo nakakaiwas, kahit paano may matututunan tayo. Pero sana hindi naman natin dagdagan yung sarili natin problema sa ating matututunan. Ayan. So again, magpakatotoo lang po tayo at tama na ang panloloko. So again, nakasama nyo nga sa episode na ito ng Basta Podcast. Ayan, syempre ang yung Trauma Totoo Idol Inigo na pwede nyo rin pong i-follow sa mga social media accounts. Just search po on Facebook,
Instagram and TikTok, DJ Inigo Doro. So, DJ INIGODORO. Ayan, Idol Mickey muna. Ako naman ay pwede niyo ako mahanap, makipagchikahan ako, nagdandalan pa rin sa akin Facebook page, DJ Mickey Mosa. Yes, DJ Idol ko naman. MICKEYMOSA. Parang awa niyo na iba po yung iba po yung search shade ni Balusan. Kaya MICKEYMOSA. Bibong bubwit pa rin po yan mga idol. Kaya bibong bubwit kasi Mickey Mouse, diba? Mouse. MICKEYMOSA. Ganun din, kung gusto nyo rin ng medyo konting fun. Oo, nakakita ko yung mga tear strapping ko siya. Hello. Tear strapping ko dyan sa aking TikTok at Instagram pa rin mga idol. Pareho. DJ.MickeyMosa lang. Kaya like and follow mga idol. Ako man, hindi ko man kayo ma-interact madalas. Reply. Hindi kasi yun yung mga idols natin. Nakikita ko naman yung mga messages nyo. Pero ayan na, palike and follow na lang din. DJ Deodorant with a capital T pa rin yan. Di ba, may mga post naman ka din na kung gusto nyo naman kumakusap, pwede naman personal. Pero huwag nyo naman huwag nyo yung pakabang naman. Oo, wag mo yung may pasabi naman. Nakita nyo kung naglalakad pa baba ng session, pauwi na po kami. Paano naman i-schedule nyo. Masakali man na gusto makipagkwentuhan na Idol Deodorant, that's DJ Deodorant with a capital T na sabi ko na. At saka pwede nyo pa rin naman din i-follow yung personal or yung account ko naman na Deodorant lang with a capital T pa din. Yun lang naman. At huwag din kakalimutan din pala mga idols natin na i-like and follow din ang ating Facebook page, that's IFM Space Baguio Official. Ayan, at ating YouTube. Ayan, sa IFM Baguio Official din po mga idol. So, yung ating gamit po doon ay yung may profile picture po na yung yellow. Tapos 103.9 IFM, yun po yung ating gamit doon. Kasi yung old po na YouTube natin ay yun po namin Pasensya na kaya. 3.2 followers. So, i-push po ulit natin na mag 3.5 followers. 1,000 ha, hindi 3.5 person. 3.5. Diba yung mga subscribers natin doon sa old na YouTube, baka gusto nyo po mag-subscribe sa mga... Diba, mas masaya tayo ngayon. Masaya kayo dati, papasayahin pa namin. Yeah. Siyempre, mapapanood rin po ito again on our Facebook and YouTube account. Yes. And sumali na rin kayo sa ating Facebook group, 103.9 IFM Baguio Group, para mas more ang chikahan doon. At syempre, mas nakikita ninyo ang aming mga postings. Yeah. TikTok, Instagram. Sa TikTok and Instagram, it's IFM Baguio. IFM Space Baguio. IFM Baguio. Yun yung ating mga username na gamit. So, at IFM Baguio on TikTok and Instagram. Tapos IFM Space Baguio on Facebook, and on YouTube naman, IFM Baguio Official. Bye! Maraming salamat muli. Kami po ay nasa Cafe in Canvas. Siyempre, isa naman episode ang natapos, at ito nga ang Basta Podcast! See you sa next episode, mga idols natin. Thank you. Thank you, Cafe in Canvas. Ayan, i-off nyo na.